Afternoon po sa inyong lahat. Batiin po muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Alam ko ho na parang ang hirap maging good ng afternoon sa tindi ng init na nararanasan natin ngayon at nakakatuwa pong makitang punong-puno ho tayo ngayon. Sana po ito ay simula hanggang dulo. Magkakasama tayo ng ganito tayo karami. Tayo po ay nagsisimula na sa mga tinatawag nating mahal na araw. At sinisimulan natin ito ngayong linggo. Ang tawag po sa linggong ito ay linggo ng, ayan ang alam natin, linggo ng palaspas. Pero ang totoong tawag sa liturhiya ngayong linggo, unang araw ng mahal na araw ay ang linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay labis na nagpapasalamat sa ating mga kabataan na ilang linggo, buwan na yata silang naghahanda para sa pagtatanghal bilang paglilingkod nila. Sabi ko nga sa kanila nung nakaraan, hindi kayo magpa-perform, magsuserve kayo. Ang inyong gagawin ay hindi performance, kung hindi service. Paglilingkod yan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa kanila sa napakahuhusay nilang paglilingkod na ginawa ngayon at sa Biyernes, abangan natin sila. Palakpakan po muli natin ang ating mga kabataan. Congratulations at salamat at sa mga sumuporta at tumutulong sa kanila. No, pero wag natin kalilimutan mga kapatid, no, kahit na linggo ng palaspas ang alam natin sa linggong ito, hindi lamang po ito tungkol sa palaspas. Yung palaspas na pamahal na ng pamahal. Siguro nagugulat ng tanong, magkano? Aba, mahal pa sa bigas. Pamahal ng pamahal. Mas mahal pag may istampita pa. Abangan ninyo pag baka mas maging mahal yan pag naging personalized na. May picture nyo pa. Kaya na nakakatakot kasi ngayon nga lang hindi pa tapos ang linggo, natutuyot na. Kaya ho yung mga palaspas na yan, mawawala ng halaga kung hindi natin ito isisimba. Kaya baliwala rin kung hindi tayo nagsimba ngayong linggong ito. Ibili mo nga ako at ipabasbas mo na ha, at aalis kasi kami. Ibili mo nga ako ha, pabasbas mo na, at ako'y may lakad pa. Tandaan ho ninyo, ang English po ng palaspas ay palm. Pero meron pang isang salita na ang ibig sabihin ay palm, sa Tagalog ay palad. Tandaan natin, ang binabasbasan ay hindi lamang yung hawak ninyong palaspas, kundi ang may hawak sa palaspas. At kayo yun. Kaya mahalaga ho na magsimba tayo. Bubuuin natin ang isang linggong ito. Pagkatapos ng 5 araw na paghahanda natin para sa mahal na araw. Sana po yung ginawa nating pagdarasal, pagtitimpi, paggawa ng mabuti sa kapwa, sana po hindi po yan naging parte lang ng tradisyon na next year nyo na ulit gagawin. Dapat naging debosyon na natin yan. Na tinulungan at tinuruan ulit tayo na pahalagahan natin ang 3 bagay na yan. Kung meron man pong pinakamahalagang itinuturo ang Kwaresma at mahal na araw, ito ay ang magbigay tayo ng oras para sa Diyos. Sana, pagkatapos ng mahal na araw na ito, yung mga nagsiserve, yung mga kabataang na ito, at kayong mga nagsisimba ngayong napakarami, sana ganito pa rin tayo karami. Tuloy-tuloy. Linggo-linggo. Dahil yun ang tunay na kahulugan ng Kwaresma at mahal na araw. Bigyan natin ng oras ang Diyos. Huwag natin siyang gawing pangalawa. Unahin at siya lamang ang dapat nating hinahangad. Huwag mo lang laging iniisip kung paano puputi, paano yayaman, paano giginhawa, paano makakalamang, paano sisikat. Dapat, bata pa lang, at hanggang pagtanda, iniisip pa rin natin kung paano tayo maliligtas.
Anong pinapaalala ng mga panahon na ito? Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit na ipinaglaban ni Kristo ay hinahanda niya para sa iyo. Kaya nitong nagdaang araw, nagtaka ho ako eh. May nagtanong sa akin, sabi niya, Father, ako pa talaga ang tinanong. Sabi niya, Father, ano kayang magandang gawin sa Holy Week? Wow, ako pa talaga tinanong mo. Ano kayang inaasahan niyang isasagot ko sa kanya? Buti ho na lang nung Huwebes, naimbitahan ako ng kaklase ko sa Kabanatuan, nagbigay ako ng recollection sa mga teachers ng kanilang school sa College of Immaculate Conception. Nung papunta ho kami ng tatay ko, may nakikita ko mga karatula, tarpaulin. Sunod-sunod, halos bawat kanto meron. Nakalagay pagdiriwang ng Semana Santa at mahal na araw. Sabi ko, sino kayang pari yon? Parang sikat na sikat naman at puro lahat ng kanto, nandun yung mukha niya. Ang bilis kaya hindi ko masyado mabasa. Nung pabalik na kami, medyo traffic, nakita ko na sa wakas kung sino yung lalaking nandoon. Yung pala ay si Mayor. Isang pagbati ngayong Kwaresma at mahal na araw. Pero ang ganda ng nakalagay doon. Tayo na't magnilay at magpasalamat. Magnilay at magpasalamat. Buti pa si Mayor alam ang gagawin. Kayo ba'y may balak pang magbisita iglesia, magpenitensya, magkawanggawa, o baka kayo po ay mas nakapagpabook na para sa long weekend? Baka kayo naman po ay nakaplano na para sa inyong staycation. Hindi po ito bakasyon. Ang mahal na araw ay debosyon. Kaya nga sa ating unang pagbasa, narinig natin sa ating mga pagbasa ngayon kung paano tinawag si Kristo, hinirang ng Diyos ang anak upang iligtas ang tao. At yun ang panawagan sa atin ni Kristo, na sana yung kanyang mabuting halimbawa, siya ay naging lingkod, hindi sa pamamagitan ng kanyang talino lamang, ng kanyang talento lamang, ng kanyang kapangyarihan lamang. Siya ay naglingkod sa pamamagitan ng pagmamahal niya. Kaya nga ho yung salitang devotion o debosyon, yun dapat ang maghari. Ito pong mga ginagawa natin at gagawin natin ngayong mahal na araw, huwag natin itong gawing tradisyon lang, na yearly lang. Ito nakakalungkot eh. Itong abangan natin pare-pareho. Pagkatapos ng buwan na ito, tignan natin kung ganito pa rin tayo karami. Kapag tayo po ay kumalahati, tradisyon pa rin ang tingin natin sa mahal na araw. Sana wag itong maging tradisyon lang. Gawin nating debosyon. Pag sinabing debosyon, minamahal mo. Pinaniniwalaan mo. Kaya yung tinuro sa ating ngayong magdasal, magtimpi, o magsakripisyo, at magkawanggawa, mahalin natin. Mahalin mo ang pagdarasal. Love your prayer life. Mahalin mo ang pagtitimpi. Mahalin mo ang paggawa ng mabuti. Dahil kapag minahal mo ito, araw-araw mo itong dadalihin. At kagaya ng sinabi ko kanina, huwag nating pagdadamutan ng oras ang Diyos. Do not find time for God. Huwag niyo sabihin sa susunod na, di bali maghahanap ako ng oras para makapagsimba, para makapagkumpisal ulit, para makapagbisita iglesia ulit. Huwag kayong hahanap ng oras. Magbibigay kayo ng oras para sa Diyos. Nasa iyo ang maghapon, isang linggo, isang buwan, isang taon. Mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang, sana hindi lang ho natin pinanood ang mga kabataan kanina. Sana hindi lang kayo nagpabasbas ng palaspas. Sana hindi lang kayo tumutupad sa isang tradisyon. Sa simula ng araw na ito, samahan natin ang Panginoon.
katulad ni Maria, hindi niya iniwan si Kristo hanggang dulo. Sana ganun din po tayo. At lagi nating tatandaan, as I always say, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Huwag mong titipirin ang Diyos. Huwag mong pagdadamutan ang Diyos. Dahil isang araw, ikaw din ang tatanggap ng inalay niyang buhay. Amen.